Ito yung ibabahagi natin mga boss. Meron tayong Ford Explorer. Ayan. So naging problema na nito mga bossing ay nagbabawas ng tubig sa kanyang radiator or coolant. So tingnan natin yung mileage. So ang mileage niya mga boss ay 63,796. So yan, umaandar na yung Explorer natin. Ito ang i-check natin ngayon, bakit malakas magbawas na wala man naman silang makitang tagas, no mga boss. So ang bilis daw maubos ng kanilang coolant. So lilipat tayo doon sa sa harap ng makina mga boss, dahil walang tagas sa radiator at saka bypass. So ang susunod nating i-check dito ay baka humahalo to sa langis ng kanyang makina. So bubuksan natin yung oil filler cap nito. Yan ang una nating gagawin. Ayan. Mapapansin yung mga bossing. Oh. Ayan. Yung tubig po. Tapos nagkulay gatas na to. Ayan. Ayan yung mga bossing. Ayan. Makikita nyo, maandar yan. Tingnan nyo yung loob. Kakaroon na siya ng parang milk tea na. Tapos dito naman tayo sa dipstick. Yan, hinugot natin. Kaya ang kinalabasan ng kanyang Ford Explorer. Kumpirmado mga boss na humahalo talaga yung coolant or tubig sa kanyang langis ng makina. So ang i-check natin dito ay oil cooler, pero pinagawa na pala to, bago na rin yung oil cooler nito. So sa mga ganitong problema, maaring head gasket or water pump. Yun, titingnan muna natin kung may langis yung kanyang water tank. Ito yung susunod nating i-check ngayon. Ngayon bubuksan nga natin yung pressure tank niya, kung may bahid ng langis. Ayan, wala namang bahid siya ng langis, ano, Dol? Wala naman siyang bahid ng langis mga boss. Ibig sabihin coolant lang talaga yung humahalo dun sa ating makina. Ang i-check dito Dol, yung oil cooler. Yung sa baba, ayan oh. Yung sa baba na yan. Yan. Yan, ililigtas na. Tatanggalin mo yan. No? So sobrang dami na ng nito. Dumadami to. Kasi nahaluan na. Pahiran mo nga, tingnan natin. Dami no. Abot na dyan. Abot na. Hindi naman nagkukulay-pula yung niya, no. Yan. Yun, yung oil cooler muna ililigtas natin. So Idol, ayos ba? Ayos lang. Yung si Idol magtutrouble niyan. Okay, ligtas. Bago na yung oil cooler oh. Kahit bago nga yung oil cooler, so pinaulit ko pa rin pinaligtas. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng tubig yung daanan ng langis, tapos pinacheck ko yung oil cooler o-ring ay bago din. So ngayon ililigtas muna natin to kahit bago. Minsan kasi may sablay nito mga bossing. Wala sing oil cooler. Okay. So nagligtas tayo ng oil cooler kahit brand new. Alam na, pinalitan na to sa ibang talyer to yung oil cooler. So pina-check muna natin. Wala pong leak o walang singaw. No, kasi talagang halata natin na brand new. So ilawan natin. Ayan mga boss bagong-bago yung oil cooler niya. Ganyan nga paraan namin para magligtas mga boss. Ayan, sinusuplayan namin yung hangin yung daanan ng coolant. Tapos nilalagyan namin ng tubig yung sa daanan ng langis naman. Pagka kumulo po yun, pag hinangina natin, ibig sabihin may singaw. So ngayon okay naman. So pass tayo dito sa oil cooler. So isa na naman nating i-check mga boss ay yung kanyang water pump. Huwag muna tayo maghahatol ng gasket sa mga ganito mga bossing. Ang water pump kasi nito ay nasa loob ng kanyang makina, or kailangan nating magbukas ng timing chain cover. So ngayon, ayan, pinapakita ko nga sa inyo yung o-ring bago rin. So water pump naman tayo mga boss.
Mga boss, so pinakalas nga natin yung kanyang oil cooler, no? Yan, bagong-bago yung oil cooler niya mga sir. Pinalitan na nga to sa ibang shop. So bakit dumadami dumadami daw yung langis niya at humahalo pa rin daw dun sa kanyang makina yung coolant. Ayan, pinakalas ko na yung oil cooler. Niligtis namin, so wala namang leak yung brand new na kinabit dito na oil cooler. So pina-check ko rin yung o-ring. Ayan, brand new rin yung o-ring mga boss. So hindi talaga dito ang naging problema. So nabuksan na nga natin yung timing chain cover. Ayan, kung mapapansin nyo, tumutulo. Yan po ang dahilan kung bakit humahalo yung coolant sa ating langis ng makina. Ayan mga boss, tingnan nyo mabuti. Ayan na, talagang ang lakas ng tulo ng kanyang water pump. Dito nanggagaling ang tagas mga boss. Oh, ayan, nakita nyo. Dito, ito yung water pump niyan. So pinalitan ng oil cooler, hindi mo na nag-leak test. So ayan, oh, tingnan nyo mga boss. Oh. Ayan, ikutin natin yung pinaka-rotor nya. Yan po ang may problema. Ayan, oh. Kita nyo mga boss. Yan. Yan ang dahilan kung bakit yan, oh. Yan ang dahilan mga boss kung bakit naghalo yung coolant nya. Ayan, oh. Para pag balik na ako dito. Kung talagang gulang na aba. Salamat. Kasi napapansin ko, pag kahapon, Yan, tumutulo dito. Sobrang lakas ng tulo mga boss. Lapit natin ha. Yan, kitang-kita. Ayan. pa-check din natin mamaya yung filter mo sa loob. Yan ang problema sa Explorer. Eh, na-check na kahapon yun. Nilinis na eh. Napakalaking trabaho lang pag mga ganito mga boss. Explorer na Kasi pag nagkaroon kayo ng leak sa paghalo ng coolant. yung air filter dito. Ayan, oh, lakas. Kaya pala ang lakas magbawas ng coolant sa kanyang radiator. Parang gripo na pala ang tagas nito mga bossing. Nasa loob kasi siya ng timing cover. Ayan. Para dito lahat mo sa problema pa. Kung wala si Idol Giorgio, Andito ako sir sa ilalim. Ayan. Sinishare ko tong tagas nitong Ayan, okay. Water pump, kalasin mo na yon. Ayan. Tuluyan mo ng kalasin. Solve. Problema ng Explorer. Ay, shout out ulit sa mga boss natin. Nagpapagawa, puro EGR, oh. Ayan. Sayo na kayo kay Giorgio Gartigi. Mga idol, dito tayo. Dito talaga, oh. Tingnan mo kami, oh. Oo. Ito, PMS din. Everest, Fortuner. Ayan yung mga gwapo nating mga kalyabi, oh. Nakatuwad na. Bayot! Yung isa, umiiyak na rin. Bakit ako naiiyak? My gosh! Ayan, si isang kalyabi natin na bago, shout out. Yan. Nasa ilalim, pangiting-ngiti na. Nakagapang na. Ito mga boss, yung Starex ay iniwan din sa atin to para i-troubleshoot. Kabibili lang din. Tapos diretso PMS na. Ayan, yan po yung naging problema sa ating Ford Explorer ay yung water pump. Hindi po oil cooler ang naging sira nito. So ayan, i-order na lang natin to ng pyesa mga boss, yung Ford Explorer natin, para maalis na natin yung pagdami ng kanyang engine oil daw at paghalo ng coolant or tubig sa kanyang makina. Kaya naging kulay gatas na yung langis niya. Ayan. Ayan, tinatanggal na ni Kalyabing Yuni yung water pump. So ito yung nangyari sa kanyang langis mga bossings. Ayan, tingnan nyo. Kulay gatas dahil doon sa tagas ng water pump. Yan. Napakalaki trabaho mga boss, no? Tanggal yung timing chain.
Kasi nakasama yung water pump dyan eh. Nakapaloob sa timing chain cover natin. Yan ang problema sa mga ganito pag natatagasan ng water pump. Humahalo ka agad sa langis ng makina. Matatanggal na yung kalabing yon. Malapit na. Ayan mga boss, nakalas na nga natin yung water pump ng ating Ford Explorer. Ayan mga sir, eto na yung water pump nya. So pakinggan nyo yung tunog ng water pump. Hawakan mo kalabing yun eh. Sa inyo yung mga boss. Yan. Yan. Sobrang ingay na ng kanyang water pump. Dito tumatagas mga sir. Ayan. So sana nakapagbigay tayo ng idea dito sa nangyari sa Ford Explorer. So pag siyempre ang unang i-check o ililik test natin yung oil cooler niya. Pag wala naman ay huwag nyo na palitan. So ito po ang next na i-check natin. Kaso nga lang pagka water pump talagang matrabaho sa mga ganitong Ford Explorer kasi magtatanggal tayo timing chain cover at timing chain bago natin mapalitan ng water pump yung mga ganitong Ford Explorer. Yan mga boss, sana nakapag-share tayo dito sa nangyari sa kanyang Ford Explorer. Pakita ko lang yung pinaglalapatan ng kanyang water pump. Ayan, bakas ng tagas sa kanyang coolant or tubig, no? Kaya humalo kaagad sa langis ng ating makina. So ayan, ulitin ko lang, pag walang leak yung oil cooler, so sunod nyo yung yung water pump sa mga ganitong humahalo ang coolant or tubig sa ating langis ng makina. Ayan mga bossing, sana nakapag-share ulit ako dito sa naging problema ng Ford Explorer na laging nauubusan ng coolant at nagkulay gatas na ang kanyang langis ng kanyang makina. So ito nga, ayan oh. Ito pinagawa niya na to, pina-check. So nagpalit ng bagong oil cooler ito. Pero hindi sa amin pinagawa mga boss. Kaso nga lang pagpalit ng bagong oil cooler ay ganoon pa rin. Halos hindi nagbago. Hindi nagbago yung problema. So ganun pa rin, talagang halo pa rin yung coolant or tubig sa kanyang makina. Kaya dinala na ni boss dito, pina-troubleshoot sa amin. Ayan. So kahit bago nga yung oil cooler niya, nag-leak test pa rin tayo. At nakita naman natin na wala talagang problema. So akala nga natin o-ring ang may problema sa oil cooler. Eh bago rin pala yung o-ring. Kaya ito na yung chinek natin o pinunterya natin yung water pump. Pagbukas nga natin ng timing chain cover, kitang kita po kagad na talagang tumutulo yung kanyang water pump. So halo na kagad sa langis na talaga pagka tumulo yan. Kasi nasa loob talaga siya mga bossing, no? Napaka madugo po yung mga ganito pagka nagkaroon ng leak yung water pump. Talagang hahalo kagad. Hindi kagaya sa ibang mga makina nasa labas lang yung water pump kaya nakikita natin tumutulo. Ito po nakatago, nakasama sa nasa loob ng makina, kasama sa langis. Kaya pagka nagkaroon ng leak yung water pump, ayun na, nagkakaroon na ng kulay gatas yung ating engine oil, no mga bossing. Ayan, sana nakapag-share tayo sa problema nito. Ayan, may nagpapa-shoutout ulit sa ating mga bossing sa kumpare kong si Dobinan Kilya ng Lungaog, Davao del Norte. Ayan, shoutout sa iyo idol. Sa from Texas, USA naman si Bini Ferrer. Ayan, shoutout sa iyo boss.